wala kang makita ang anak ko. You have no rights, Bridget. I was Samantha's mom for 7 years. Still, wala kang karapatang angkinin yung bata. Dahil ang biological mother lang ang kinikilalang ina sa batas natin. Anong ginagawa mo dito? Bakit mo ginawa yun? Bakit? Dahil dito, ha? Kinuha mo na nga sa akin si Samantha. Tapos ngayon, pagbabawalan mo pa akong makasama siya? Mami, hindi po tama na pangunahan niyo ko. Anak, Mami, hindi ibig sabihin ito babawiin kong ginawa ninyo. Pero anak ko na ang pinag-uusapan dito eh. Kung kinakailangan kong pagbawalan si Bridget, na makita ang anak ko, at kung ito lang ang tanging paraan para mapalapit ako sa kanya, wala na akong magagawa. Anak ni Ellery si Samantha. Wala kang laban sa kanya. kaya nga hindi ako magsasampa ng kaso. Ikaw, Jonas. Tama ang sinabi sa'yo ng pamangkin ko, Ellery. Sa ilalim ng saligang batas, ang surrogate mother ay walang karapatan sa bata. Ikaw lang ang kinikilalang ina sa batas. Wala nang iba. Salamat po, Tita Lorna. Kahit pa paano napanatag po ang loob ko. Tita knows everything about family code. Expertise niya kasi ang family law. Yup, I've been in the practice for a long time. Kaya, tatapatin na kita. Si Bridget, yung kinakapatid mo, hindi niya makukuha ang bata sa'yo. Sabi mo sa akin, wala akong laban, di ba? Ikaw ang daddy ni Samantha. Sabi ng lawyer ko, kapag ikaw nagsampa ng kaso, malakas ang laban natin. Ang bigat naman ang hinihiling mo sa akin, Bridget. Pero akong asawa mo. Bilang asawa mo, hinihingi ko yung suporta mo ngayon, Jonas. Ang asawa niya, yung ex-husband mo, may posibilidad na makuha niya si Samantha sa'yo. Pero hindi po magagawa ni Jonas sa akin yun. Well, you know him better than me. Pero di ba sinabi mo sa akin, asawa na niya si Bridget? Sa tingin mo ba, between the two of you, sino papanigan niya? Bakit naman kasi kailangan pang umabot yan sa korte? Bridget, isang pamilya lang tayo. Pamilya? Pamilya? Pinagtabuyan ako ng pamilyang sinasabi mo. At ngayon, gusto nang ilay sa akin yung anak ko, Jonas. Jonas, please. Nakikiusap ako sa'yo. Ngayon lang ako hihiling. Tulungan mo naman ako kunin si Samantha. Tindahan. Kahit makakumbinsi ni Bridget si Jonas na magsampa ng custody case against you, wala pa rin silang laban, Ellery. Ikaw ang ina, ikaw ang papanigan ng batas. Yan din po ang akala ko, Mami, pero ibang sinabi ng tita ni Waldy. Kasi ano po, under po kasi sa law natin, kapag 7 years old and below ang bata, sa mom niya ito napupunta. Oras na maghiwalay ang mga magulang niya. Ellery, it's Samantha's birthday next week. She's turning 8. Ay, Mano ba naman ng 1 taon? Wala naman yung halaga, hindi ba, Waldy, Ellery? Kung ano po kasi ang nakasaad sa batas, yun ang sinusunod ng mga judge. May laban naman po si Jonas kung sakaling umabot kami ng demadahan. Pero kung gagamitin po nila ang nangyari sa akin, na 7 taon akong nawala sa anak ko, baka manalo na si Bridget, Ma. Baka makuha niya na si Samantha sa akin.
Mahal na mahal ko ang mga dolls mo. Lagi mo silang katabi sa pagtulog mo. Nagagawa mo silang dalawang mahalin. Pero bakit hindi mo magawang mahalin kami ng patas ni Bridget? Mas gusto mo siyang makasama kaysa sa akin. Lahat gagawin ko makasama lang kita, anak. Lahat. Ellery, Ayoko na sanang bumalik sa bahay na to. Dahil puro sakit lang ang binibigay sa akin ng lugar na to na dati nating pinagsamahan. Pero kailangan ko maging malakas para sa anak ko. papunta na sana ako sa inyo. Gusto ni Bridget na magsampa ako ng kaso. Anong desisyon mo? Jonas, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo naman kunin sa akin ang anak ko. Nawalan na nga ako ng asawa eh. Huwag mo naman pabayaan na mawalan din ako ng anak. Please, Jonas. Hindi ko kayang mawala sa akin si Samantha. Kung kinakailangan kong lumuhod, gagawin ko. Luluhod ako. Wag. Ellery, wag. Hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi ko kukunin sa'yo si Samantha. Hindi ka na magsasampa ng kaso. Hindi. Tinalikuran ko na yung responsibilidad ko sa'yo noon nung magpakasal ako kay Bridget. Hindi ko na ulit gagawin yun. Ikaw ang mami ni Samantha. Sa'yo siya dapat mapunta. Salamat. Salamat, Jonas. Akala ko ba umayaw ni si Papa Jonas na magsampa ka ng child custody? Ano pang ginagawa natin dito? Magpapadesign ba si attorney? Aloha. Doesn't mean ayaw niya ako tulungan, titigil na lang ako. Attorney, what are my other options? Huwag mo sabihin wala, dahil baka magpalit na ako ng lawyer niya. Alam mo, kaya ako nabanggit yung sa asawa mo. Kasi doon malakas ang kaso natin para sa bata. Ngayon, kung talagang ayaw niya, edi we have another option. Ang akala ko ba wala naman talagang rights itong si Bridget kay Samantha dahil hindi naman siya ang mami ni Samantha. Aloha. Mami ako ni Samantha. Ay, sige na, mami na kong mami. Pero hindi pa rin ikaw ang biological mother. And that's the truth. What you're saying is right. Dahil yan ang nakasaad sa batas eh. But your situation is different. Special tong case mo, Bridget. Anong ibig mo sabihin? First time kong naka-encounter ng kaso katulad nito. At wala akong maalalang kaso na nangyari katulad nito. Walang nakasaad sa batas kung paano bibigyan ng solusyon ang problema mo. Therefore,
we can appeal under the natural law. Natural law? Ano yon? Lahat ng batas natin based sa natural law, sa batas ng humanidad, na tumitingin sa hustisya at ng morality. Ngayon, sa ilalim ng natural law, doon natin i-appeal ang kaso mo. So, may chance na manalo ako dito. Depende sa judge yan. Pero I think may chance tayo manalo. Ang ibig mo sabihin, panalo ka dyan sa natural law na yan? Ano pagkakaiba niyan dun sa batas natin? Ang batas natin, gawa lang daw ng tao. Pero walang nakaisip na magkakaroon o may darating na kaso kagaya nung sa akin. Since wala nga mapagbabasihan sa batas, pwedeng ang judge na lang daw mag-decide para sa issue ng fairness. Na kahit hindi akong tunay na nanay ni Samantha, may karapatan pa rin ako sa kanya. Kung sa bagay, kahit hindi ikaw ang biological mother ni Samantha, aba, ikaw naman nag-alaga sa kanya. At totoo naman ikaw nagdala sa kanya, ikaw nag-anak sa kanya. Yun din nga po ang sabi ng lawyer ko. Dahil sa natural law o batas, base sa kalikasan ng mga tao, naging ina rin naman daw po ako ni Samantha. Naalala ko noon. Tuwang-tuwa ako nung mag-volunteer si Bridget na maging surrogate mother ni Samantha. Kasi yung babaeng kinikilala kong kapatid ko ang magdadala sa magiging anak ko. Akala ko makakasama ko siya sa pagpapalaki kay Samantha. Hindi ko alam na magiging kaagaw ko pala siya. Kakausapin ko si Bridget. Gusto ko rin naman na magkaayos na kayo eh. Kakaayos pa ba kami, Jonas? Habang tumatagal, lalo kami nagkakala yung dalawa eh. Sakit para sa akin yun. Pero ang mas masakit, si Samantha ang naiipit sa lahat ng to. Wala naman sa plano kong pag-agawan namin si Samantha eh. She was too attached kay Samantha. And as much as I would like to, hindi ko rin siya masisi. I know. Pero hindi ko siya pwedeng pagbigyan, Jonas. Nangako siya sa akin na tutulungan niya akong mapalapit ako sa anak ko. Pero hindi niya ginawa yun. Kung pababayaan ko siya na makita si Samantha, baka hindi na dumating yung panahon na makuha ko ang loob ng anak ko. Sama ba akong tao, Jonas? Hindi. Huwag mong iisipin yan. Ginagawa mo lang yan dahil mahal mo ang anak natin. Kailangan natin mag-usap. What's there to talk about? Di ba tinanggihan mo na akong tulungan sa custody ni Samantha? Yun na nga ang gusto kong pag-usapan natin. Kailangan natin pumunta sa bahay nila Mama. We need to discuss our situation. Talk like adults. Hindi yung puro away ng away. Well, it's too late, Jonas. Nagsampa na ng demanda yung lawyer ko. Babawiin ko si Samantha. Ano? Bridget, naiisip mo ba kung ano itong ginagawa mo? Bakit kailangan mo pang paabutin sa korte? Bakit ako na naman ang sinisisi mo? Sila ang nauna, hindi ba? Lalaban lang ako. Yun na nga eh. Lumalaban ka. Naiisip mo ba kung ano magiging epekto nito kay Samantha? She's a big kid now. And besides,
Ako ang gusto niya makasama, hindi si Ellery. Sa palagay mo ba basta-basta nilang ibibigay sa'yo ni Ellery si Samantha? This will be a long and tiring process, Bridget! Wala akong pakialam, Jonas, kahit ilang taon pa umabot to. I just want my daughter back. Hindi mo anak si Samantha! Kailan mo ba maiintindihan yun? Anak ko siya, Jonas. Ikaw, daddy ka niya. Anytime nung gusto mo siya bisitahin, pwede ka. Ano naman ako, ha? Tatanga lang ako dito? Maghihintay? Gusto ko, pagtulog, pagising. Ako ang katabi ni Samantha. Hindi si Ellery. Gusto ko sanang isama dito si Bridget para magkaayos na ho tayong lahat. Pero huli na pala ako. Nagsampa na ng demanda si Bridget para sa custody ni Samantha. Huwag mo sana siyang tutulungan, Jonas. Kung kakampihan mo siya... Hindi pa rin nagbabago ang desisyon ko, Ellery. Hindi ko siya tutulungan dito. Salamat. Ang kapal talaga ng babaeng yun. Wala talaga siyang utang na loob. Nagsampa talaga siya ng demanda sa amin. You can't blame her, Marisa. Pagkatapos mong pagbawalan siya kay Samantha, she's bound to do that. And there you go again. Kumakampi ka na naman sa kanya. Sinabi ko nang wala akong kinakampihan. Baka ba? Excuse me. Well, I applaud you, Bridget. Tama talaga yung decision mo na magsampa ng demanda. Aba, kung hindi titigil yung pamilya ni Marisa sa kahibangan nila. Correct. Pero Bridget, ready ka na ba talaga sa mga pwedeng mangyari? Kasi malaking pera din yan. At saka ang alam ko, ang custody case ha, matagal yan. I don't care about the money. Even if I have to sell this place, gagawin ko. Mabawi ko lang anak ko. Sell this place? Paano ako? Saan ako magwa-work? Aloha, marami kang natutunan sa akin. I'm sure makakakuha ka ng magandang trabaho. Pero bakit? Iiwanan mo ba ako? Siyempre hindi, no? I'm with you all the way. Good. Because I need every help that I can get. I'm planning to see this battle till the end. At sisiguraduhin ko na ako ang mananalo. Taray. Fighting spirit. Ganon. Kung hindi ako na-aksidente, siguro tayong tatlo ni Samantha magkakasama ngayon. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Sa bagay na hindi mo naman ginawa. Walang gusto nang may nangyari. Pero kung hindi nangyari yun, wala sigurong gulo sa pagitan namin ni Bridget. Kasama ko pa rin ang kinakapatid ko hanggang ngayon. Kung meron ka naman dapat sisihin. Ako ang pagpuntungan ng galit mo. Naging mahina ako, Ellery. Kung hindi sana ako nagpakasal kay Bridget, tahimik pa sana tayo ngayon. Pero kasal na kayo ni Bridget, di ba? Mahal mo siya, kaya mo siya pinakasalan. Nasaan na ang iyong pag-ibig na dati hanggang... Kinailangan namin ni Sam si Bridget. Andun siya ng mga panahon wala ka. Kung mababalik mo ang panahon,
Gagawin mo pa rin ba ang mga ginawa mo? Pakakasalan mo pa rin ba si Bridget? Mommy! Huwag mo akong iwan! Mommy! Late na. Pumunta na tayo lahat-lahat sa butik. Wala pa rin yung asawa mo. Aloha. We had a fight. I'm sure nagpapalamig lang yun ng ulo kasama si Lester. Si Lester nga kayang kasama niya. Kung ano-ano talaga iniisip mo. Nag-text na ako kay Lester, okay? O bakit si Lester ang tinext mo? Bakit hindi si Papa Jonas? Ano sabi ng BFF niya? Magkasama nga raw ba sila? Hindi daw. Sabi ko sa'yo eh. Baka pinuntahan si Ellery. Bakit naman niya gagawin yun? Hello? Siyang pinag-awayan niyo kanina, hindi ba? I'm sure, chinuchu na nun kay Ellery yung pagsasampa mo ng kaso. Salamat at sinabi mo sa amin yung tungkol sa kaso, ha? Ano na nga palang balak mo ngayon? Itutuloy mo ba yung demanda laban kay Bridget? Ayoko na sana umabot sa ganun eh. Pero wala pa naman sa piskal yung kasong sinampa ni Bridget, di ba? Kung sakaling umabot nga sa korte, tsaka na lang ako magdedesisyon. Sige. Ano na ako? Tungkol nga pala dun sa tinanong mo kanina, kung nagsisisi ba ako dahil pinakasalan ko si Bridget. Huwag mo nang isipin yan, Jonas. Kahit ano naman ang sabihin mo, wala nang magbabago sa sitwasyon natin eh. Pero Ellery, Tagal-tagal ko naghihintay. Nandito ka lang pala. Dinalaw ko lang naman si Sam. Sinungaling. Tapatin mo nga ako. Siya naman talagang pinupuntahan mo dito, di ba? Hindi si Samantha. May bala ka bang balikan siya, ha? May nangyayari ba sa inyo yung asawa ko? Bridget, tama na. Halika na, umuwi na tayo. Walang namamagitan sa aming dalawa ni Jonas. Kaya pwede ba umuwi ka na? Nakainom ka na eh. Sige na, Jonas, iuwi mo na siya. Eh, ano naman ngayon sa'yo kung lasing ako, ha? Huwag ka mag-alala, Ellery. Hindi ako tangang kagaya mo. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Ano ba? Tama na! Halika na, umuwi na tayo. Sandali! Hindi pa ako tapos! Tapatin mo nga ako. Ha? Balak mo bang agawin sa akin ang asawa ko? Bridget, hindi. At ikaw? Ikaw! Gusto mo makipagbalikan kay Ellery? Ha? Kaya kahit anong hinging tulong ko sa'yo, ayaw mo. At ilang beses ako nakiusap. Ayaw mo kunin sa kanya si Samantha. Ayokong gawin yun. Dahil si Ellery ang tunay na ina ni Samantha. Sinungaling ka. Kung talagang wala ka ng pakialam kay Ellery, sabihin mo ngayon sa kanya, sa harapan niya, sabihin mo na ako na ang mahal mo. Sabihin mo, Jonas! Ano? Hindi ka magkasagot? Ha? Jonas, kailangan mong mamili. Kung gusto mong makawala sa akin, kakataon mo na to. Ngayon,
Sabihin mo, sinong mas mahal mo sa amin ni Ellery? Birthday na po ni Samantha sa Makalawa. In effect pa rin po ang TRO. Baka naman pwede ko po makasama ang anak ko sa araw na yun. Sinanay ko na ang puso ko na si Bridget talaga ang gusto niya maging mommy. Pero hirap na hirap pa rin ako, Waldy. You just have to be strong, Ellery. Anong gusto mong birthday gift ni mommy sa'yo? Sabihin mo sa akin, anak, kahit ano ibibigay ko sa'yo. Talaga po? You'll give me anything para sa birthday ko? Kahit na ano. Gusto ko po si Mommy Bridget